Sus, ang ano ngayon, House of Representatives, talagang binababoy na ng husto. Yun pa yung spokesperson nila dyan, yung anak ni Abante. Ito si Princess Abante, magsalita pa, mukhang magkaano rin, yung hindi rin nagiging kaaya-aya magsalita. Tapos ang mga miyembro dyan, lalo to si Dilima, lalo to si yung ganyan ng mukha. Ganyan mo yun? Basta yung tabingi, yun sino pang mga bastos dyan. Unang-una, ang tawagin ko mga bastos, binabastos talaga ang House of Representatives nga. Ito pagka-speaker ulit ni Martin Romualdez. At hindi lang yan. Bago ko ituloy yung video na tinutukoy ko dito, ito si Sandro Marcos na ginawang House Majority Floor Leader na sa House of Representatives. Ay, binababoy na talaga ng husto talaga nito. Ito muna yung pag-nominate niya nito ni Sandro Marcos sa kanyang position na ninominate pa nito nila sa mga kasama niya sa House of Representatives na sabi ko binababoy na. Bago na nyo mapanood yan, so paki-support po sa aking TikTok. Meron po akong video na doon sa aking TikTok, Edgar. Basta hanapin nyo lang yung mukha ko doon. Basta Edgar 1972. Yun sa TikTok ko. At yung nasa TikTok naman nanood, paki-subscribe po sa aking YouTube channel. Ito na yung video na pag-endorse nito ni Sandro Marcos. On the part of the majority, I move to elect the Honorable Ferdinand Alexander A. Marcos of the 1st District of Ilocos Norte as Majority Leader of the House of Representatives. There is a motion to elect the Honorable Ferdinand Alexander A. Marcos as the Majority Leader of the House of Representatives. There being no objection, the Honorable Ferdinand Alexander A. Marcos is elected as Majority Leader of the House of Representatives. Porque ba anak ng presidente? Yun na talaga? Wala na kayo ibang nakikita dyan na mas may kapasidad talaga na magiging House Majority Floor Leader dito sa House of Representatives. Ba't ibigay niyan sa mga yung sa mga ganyang klaseng yung tatay nga niya mahina at itong yung anak niya mukhang mahina din eh. Dapat ibigay niyo na doon sa mga marurunong talaga. At itong speaker na to, dapat din pinalitan na yan. Ang daming pwede talagang mamumuno, kaya lang hindi talaga maganda ang itong administrasyon ni Bongbong Marcos kasi si Bongbong Marcos kasi wala talaga siyang pakialam sa paligid talaga. Nung panahon talaga ni Pangulong Duterte, i-compare natin doon sa kanyang panunungkulan noon ng siya pang presidente. Ang nagiging House Speaker noon, hindi naman niya kadugo. Nakita niyo ba yon? O bago ko i-play yung video na yung sa ito yung sinasabi ng taga-bilyonaryo, itong reporter nilang patungkol ho dito kay Sandro Marcos. Maya-maya yan ipasok ko yung video na yan. Ito na yung bakbakan ko muna itong si Sandro Marcos nga at saka si Martin Romualdez. So ito yung panahon nga ni dating Pangulong Duterte. Sino bang nagiging Speaker of the House noon? Hati to sila ni Alan Peter Cayetano at itong si Alan Velasco dito sa May Marindoque. Alan Lord Velasco. So naghati sila doon sa kanilang pagka-speaker. Nauna si Alan Peter Cayetano, puro Alan pala sila. Tapos pangalawa tong si Alan Lord Velasco. So okay yun kasi hindi naman talaga kadugo ng presidente. Tapos ang mga majority floor leader, hindi rin naman talaga din na porket anak ka na presidente, gawin ka naming House Majority Floor Leader. Ito si Pulong, nandyan na yan nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Ewan ko lang kung anong mga committee na hawakan ni Pulong Duterte noon. Hindi yan umiipal yung mga Duterte noon. At ito ngayon, nung nangyari itong sa pagbukas ng session nung Lunes, kahapon, ay nagiging issue pa ang pag-walk out nitong mga Duterte. Yung mag-amang Duterte, tapos si Ungab, ito pa may isa pang Duterte, yung party list. Nagiging issue sa mga media. Itong mga media kasi, mga sabong ba sa mga tao.
Pag ano, ang kusog kayo mamantay, pero pagka sila gani nagkamali, wag na sila, mingaw pas simenteryo. Ipasok ko yung video niyan. Itong taga-bilyonaryo. Halal bilang House Majority Leader si Congressman Sandro Marcos, Ilocos Norte 1st District Representative at anak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. He's the youngest to ever hold the post in modern Philippine Congress at the age of 31 years old. Hindi madaling trabaho ang pagiging Majority Leader. Ikaw ang inaasahang maging chairman ng Rules Committee at ikaw ang magsaset ng legislative agenda ng Kongreso, ikaw ang magtatakda kung anong padukalang batas ang i-deliberate sa Kongreso. At the same time, dapat magaling kang negosyador. Ikaw yung inaasahang mag-break ng deadlock sa pagitan ng mga magkakatunggaling mga kongresista. Ano naman kayang masasabi ni Congressman Sandro doon sa mga kritisismo na kaya lang siya napili sa pwesto ay dahil sa kanyang apelyido? I want to make it clear now that I was never interested in the position. I actually usually like working more in the background, but in any case, marami pong lumapit sa akin at sinabi nila kung pwede ako na lang. The job of Majority Leader is mostly, for the most part, a thankless job. It involves plenty of late nights, plenty of work. I invite them to look at my work as Senior Deputy Majority Leader, and more so, I invite them to observe my work as Majority Leader over the next 3 years. If there is a lapse, if there is a delay, or if there is any hold-up sa mga batas na kailangan ipasa ng administrasyon dito sa Kongreso, I will be the first one to offer my resignation as Majority Leader. Medyo, delicates ang posisyon sa delikado na matanggal siya. Critical pala. Critical ang ibig ko sabihin. Critical ang kanyang paghahawakan nitong House Majority Floor Leader based na rin doon sa sinabi ng reporter ng bilyonaryo. So kaya niya ba? Kung hindi lang siguro to siya anak ng presidente, hindi lang siya pamangkin ng Speaker of the House, kaya niya ba yung ganunin? Putya, ang dami pwedeng gawin dyan na yung sa posisyon niya, sa totoo lang ha. Ang dami. Kaya lang, porket anak ng presidente, pamangkin ng Speaker of the House, wala na silang dyan. Baka magsipsip na tayo, tuluyan natin to kasi lubos-lubosin na natin to. 3 years na lang natitira nitong administrasyon na to, tapos mag-i-election ulit. Itong si anak niya ang gawin nating si Alexander ang gagawin nating majority floor, lubos-lubosin natin tong pagkasipsip natin dito sa kanya mga Marcos at saka Romales kasi pangbaon ba? Sa iba kasi may mga last termer na yan sa itong 2028. So, hindi maganda para sa akin kasi pag once kasi na yung batas nila na talaga, pwede mahukus-pukus nila yan. Ang House of Representatives ngayon para sa akin hindi na nagbe-base doon sa serbisyo para sa ating mga Pilipino, hindi na. Nagsiserbisyo na talaga ang House of Representatives mismo ang ilang kaugalingon. Di na gina sila ingon nga ang sarili nila mo na ilang giatupag karon. Kaugalingon na. Di na taong bayan. Kita naman nato sa kuan ba? Sistema karon nga labihan na pagkababoy na sa House of Representatives. Ang presidente Marcos, naapay senador nga si Amy Marcos. Di okay lang. Okay lang. Tapos ang Speaker of the House, rin yan. Kadugo nila ni Marcos. Tapos, ang pinsang buo ba naman Tapos, ang Majority Floor Leader, ang ilang giboto, si Sandro Marcos. Tapos, ito yung ito yung pinaka-author nito sila ni Mark Villar dito sa Maharlika Fund. Unang-unang suna ni Bongbong Marcos, mo na ilang gi-project ba? Karon ang Maharlika Fund, nakalimtan na. Wala na. Nahano na, parang bula. Sana kaya, na kayang balita nitong Maharlika Fund ngayon na? Ang daming, sabi pwede mag-invest daw ang Maharlika Fund. Ang daming pwede mag-invest ang Maharlika Fund. Gawa nitong flood control na yan O mga project na malalaking project sa Pilipinas Hindi po pwede sila. Tanong ko lang.
Itong mga malalaking infrastructure na project na sa kasalukuyan pa rin ang ginagawa ngayon, nung panahon pa yan ni dating Pangulong Duterte hanggang ngayon, ni isa pa siguro dyan, wala pang nagiging 100% talaga na matatapos na. Ilang porsyento pa lang, mayroong sinabi na 40%, gagaya nitong yung subway, ilang porsyento pa lang yan, 30%. Di pa umabot ang 40% yan ha. Kaumpisa pa lang eh. Tapos natigil pa yan dahil kulang sa budget. Di ba? So, yun yung nakikita ko sa mga ngayon ha, itong administrasyon na to na maraming sablay na nga, binababoy pa. Dito nag-umpisa ang palpak sablay dito sa House of Representatives hanggat nagkalat na yung virus. Laganap na. Tapos ang presidente ngayon, ganun na lang tayo. Ibig sabihin niya, Juan, ano mangyayari kaya sa Pilipinas talaga? Nagsunan naman, tapos yung mga sunan niya, puro duplicate na lang eh. Sa mga sunan nung nakaraang taon din. Flood control, budget, puro duplicate. Hindi mo na may bago. Wala nga, di nga na yung mga yung nakaraang suna, ang pinalakpakan nung mismo ng mga congressman. Yung, yung illegal na, na online, yung Pogo, yun. Pero ngayon, ang pinalakpakan na naman ng, pinalakpakan ng mga congressman, yung mahiya naman kayo, yung mga, yung mga nanghihingi ng porsyento sa mga project. Samantala, ang mga congressman, yun sila ang pakana lahat niyan eh. Tapos sila pang papalakpak, sila pang sisigaw. Sino pinapalakpakan nila? Si Bongbong Marcos. Inuuto-uto nila si Bongbong Marcos para sabihin na, ang ganda ng pagka-deliver ng SUNA.